Magandang hapon po. Nadismaya ang gobernador ng Oriental Mindoro nang inspeksyonin ang kalidad ng pagkakagawa sa mga dike sa Nauhan na nasira sa pagbaha noong nakaraang buwan. Tinangka pa raw siyang harangin na inspeksyonin ng isang nawasak na dike. Nakatutok si Darlene Kai. Proteksyon sana sa baha ang mga dike na itinayo sa Oriental Mindoro na kasama sa mga flood-prone area na nabanggit ni Pangulong Marcos. Pero nang magbaha noong nakaraang buwan dahil sa mga bagyo at habagat, nawasak ang ilang dike sa bayan ng Nauhan. Kahapon, nag-joint inspection ng provincial government at DPWH Mimaropa sa mga gumuhong flood control project. Pero sabi ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor, nang susuriin na nila ang nasirang dike sa Barangay Mulawin, tinangka silang harangin. Sabi raw ng gwardya roon, ibinili ng construction company na namamahala sa proyekto na huwag magpapasok hanggat walang written request mula sa DPWH. Nagalit ang gobernador at pinasok pa rin ang proyekto. Nang makita ang nawasak na dike, lalo siyang nadismaya kahit bagong gawa pa lang ito, bitak-bitak na ang simento. Substandard pa raw ang bakal at iba pang materyales. Tanong ng gobernador, paanong hindi mabubuwag ang dike kung bukod sa puro buhangin daw ang laman nito, mababa raw ang pagkakalubog ng mga sheet pile at putol pa. Pinutol. At yes. Alam mo, malinaw yan. Kung yun ay galing planta, dapat yan, ang ibabaw, very fine ang pagkalap. Kinap to. Kalawa. Tingnan mo ang kalokohan niya. Ang tamang pagre-repair, bubunutin. Saka ulit babalik. Ano ang ginawa? Tinula. Tama ba yun? Dismayado rin ang gobernador sa nawasak na dike sa Barangay Tagumpay na wala pang isang taon mula nang magawa. Sabi ni Dolor, manipis ang semento at iisa lang din daw ang nakita niyang bakal na pampatibay sa dike. Ayon kay Dolor, malaking peraan niya ang nalustay sa proyekto. Sa haba na ho ng aking nilalakbay dito, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Dahil finally, nakakita ho ako ng isang bakal na inilagay. Sino? Ulo mo. Imagine nyo ha? Lubaba. All throughout. Walang bakal, pero ito meron. Salamat ho ng marami sa gumawa nito, sa nag-inspect nito, at sa DPWH. Sabi ng gobernador, walang kinalaman ng provincial government sa flood control projects dahil national government ang namamahala rito. Anya, kailangang managot sa batas ang mga contractor at iba pang may kinalaman sa mga pumalpak na proyekto. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa kunin ang panig ng DPWH at ng mga construction company na nasa likod ng mga nasirang dike. Pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Iniutos ng Commission on Audit ang fraud audit sa mga flood control project sa Bulacan. Ang sakop ng direktiba ng COA ay ang mga proyekto kontrabaha ng DPWH sa lalawigan na pinondohan ng 44 billion pesos. Halos kalahati ng pondo para sa mga flood control project sa buong Central Luzon. Pinagsusumiti ang mga supervising auditor at audit team leader ng district engineering offices sa rehiyon ng dokumentong kailangan sa fraud audit. Ang utos ng COA ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ang posibleng korupsyon sa mga flood control project. Ito lang Biyernes, nag-inspeksyon ng Pangulo ng mga flood control project sa Bulacan na kung hindi anya sira-sira ay pangit ang kalidad o hindi pa natapos. Magkasunod na disgrasya ang naitala sa isang kalsada sa Caloocan. Ang isang babae na sawi matapos ma-hit and run. Habang sugatan ang isang graduating student na kukuha lang sana ng toga. Nakatutok si Bea Pinlac. Tumatawid sa Congressional Road sa North Caloocan ang babaeng ito pasado alas 3 ng madaling araw kahapon. Nang makarating sa kabilang linya, nabangga siya ng van na hindi huminto matapos ang insidente. Dinala sa ospital ang babae pero kalaunay binawian din ng buhay. Inaalam pa ng barangay ang pagkakakilanlan niya. Wala po siyang identification, ID or wala po siyang dala eh. Nasa kustodiya na ng Caloocan Police ang driver ng van na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Ilang oras ang lumipas, Bumangga. May tao. sumalpok sa puno ang kotseng minamaneho ng isang estudyante. Ayon sa rumesponding barangay medic,
Nagpapagaling na sa ospital ang lalaking kukuha lang sana ng toga para sa graduation niya ngayong araw. Ang sabi niya po, umipit daw po yung silinyador. Imbis na preno yung apakan niya, silinyador. Kaya na tumulin yung takbo. Hindi niya nakabig yung manibela. Dire-diretso na po siya. Itong bahagi ng Congressional Road sa Barangay 173 Caloocan yung tinatawag nilang killing zone dahil daw sa dami ng aksidenteng nagaganap rito. Ayon sa barangay, kung hindi raw kasi kabisado ang daan, aakalaing dire-diretso lang ito. Pero sa bandang bahagi na yun ng kalsada, paliko na pala. Ang dami ko na nasaksihan dyan ng mga aksidente, namatay. Lagi naman po namin nire-report ng barangay yung mga pangyayari. Ang problema raw kasi, palusong at paliko ang kalsada. May ilang road sign at rumble strips naman dito pero kinakailangan po siguro i-reconstruct po uli yung paano yung pagkakagawa. Yun po yun talaga dapat magkaroon. sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng lokal na pamahalaan hinggil dito. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Dumami pa raw ang mga barko ng China na namataan sa West Philippine Sea matapos ang banggaan ng mga barko ng China Navy at Coast Guard noong isang linggo, habang hinahabol ang barko ng Philippine Coast Guard. Nakatutok si Chino Gaston. Matapos kumalat at ibalita sa buong mundo ang mga video ng banggaan ng mga barko ng China Coast Guard o CCG at People's Liberation Army Navy ng China habang hinahabol at ginigipit ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc, dumami umano ang bilang ng mga China Coast Guard vessel at fishing militia roon. Noong August 14, kinumpirma ng Philippine Navy na may 7 CCG vessels at 13 Chinese Maritime Militia vessels na nagbabantay pa rin sa Baho de Masinloc, habang ang BRP Teresa Magbanwalang ng PCG ang nagpapatrolya roon. Ayon sa National Maritime Council, posibleng indikasyon ito na maaring apektado ang China sa nangyari. Siguro ito yung isa ng pamamaraan para baliktarin yung nangyari kasi very embarrassing sa kanila. And they want again to project na their control para matabunan yung issue. May impormasyon din daw ang NMC na may pagluluksa sa China bagamat hindi malinaw kung anong dahilan. Sa ngayon, wala pa ring kumpirmasyon mula sa China kung may nasawing CCG personnel sa banggaan. Sa nangyaring habulan at banggaan noong August 11, ayon sa PCG, bigo silang magpalipad ng sarili nilang mga surveillance drone. Anila, may ginamit umanong anti-drone technology ang China. We were not able to launch our drones. It's because we are suspecting that the Chinese have jammed the signal. Ayon sa PCG, mahalaga ang papel ng mga drone para makuna ng video at litrato ang mga ginagawang panggigipit ng China sa loob ng exclusive economic zone. Gaya ng mga drone na nagpapakita kung paano nilapitan ng mga Chinese boat ang mga rubber boat ng Philippine Navy sa konfrontasyon malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong June 2024. We always fly our drone, especially if we are subjected to dangerous maneuver, because we have to document it and then submit it to the National Task Force. And at the same time, of course, release it to the public. Wala pang kumpirmasyon dito ang China. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Ngayon pong nakasalang na sa Kongreso ang pagbusisi sa pambansang budget para sa 2026. Tiniyak ng komiteng sumusuri rito na wala raw ilalaang pondo para sa flood control sa mga lugar na hindi naman bahain. Nakatutok si Jonathan Andal. Mismong Quezon City LGU ang pumuna kung bakit tinayuan ng pumping station ang ibabaw mismo ng creek sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Nireject na kasi ito ng LGU dahil hindi nila naaayon sa drainage master plan ng syudad. Ito ang kanilang sinisi sa pagbaha ngayon sa hindi naman daw dating bahain na Barangay Santo Domingo pati mga katabing barangay. At ang stasyon hindi pa pala tapos itayo. Kahit una ng ginastosan ng 96 million pesos, sabi ng LGU naghihintay pa ng dagdag na 250 million pesos mula sa national budget sa 2026.
Ngayon, tiniyak ng pinuno ng House Appropriations Committee na sa bubuuing 2026 budget, hindi nalalagyan ng pondo pang flood control ang mga lugar na hindi naman talaga bahain, kahit paraw itulak ito sa Kamara ng mga kapwa kongresista. Kailangan ko pong makausap yung aking mga kasama sa Kongreso kasi kung meron man pong mga areas na kanilang i-advocate na lagyan po ng flood control projects pero hindi po talaga kinakailangan. Unfortunately po, meron din tayong mga kailangan na tanggihan ng mga request. Kakausapin daw ni Congresswoman Micaela Swansing ang mga regional office ng DPWH para matukoy kung ano-ano bang mga lugar sa bansa ang kailangan talaga ng flood control projects. Mungkahi ni dating Senate President Franklin Drilon, buwagin na ang posisyon ng mga district engineer ng DPWH. Ugataan niya ito ng korupsyon na kasabot ang mga politiko. Ang district engineer, para po sa distrito ng congressman yan. Hindi po ba? Ang nag-duplicate po sila sa trabaho ng regional director. Ang usual excuse that pera ito ni Congressman so-and-so, pera ni Senator so-and-so. Kaya ang ibig sabihin, hindi ka pwede makialam regional director. Pabor dyan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagsiwalat noon na may ilang kongresistang nangikback o nagbulsa ng pondo sa mga flood control project. Karamihan daw kasi sa mga district engineer, bagman lang aniya ng mga politiko at minsan sila rin daw mismo ang kontraktor. Sinusubukan pa namin kunan ng reaksyon dyan ng DPWH pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sa Martes, sisimula na ang investigasyon sa flood control projects ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Rodante Marcoleta. May gagawin ding pagsisiyasat ang Tri-Committee o tatlong komite ng Kamara, ang Public Accounts, Public Works at Good Government. Suwestyon ni Drilon, dahil may mga politikong dawit, huwag Kongreso ang mag-imbestiga kundi Ombudsman at COA o Commission on Audit. Sang-ayon din sa kanya si Senator J.V. Ejercito. Napagbibintangan po ang dalawang kamara pero masisiguro ko lang na sa Senado wala akong kilala na may contractor sa amin. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Lagpas isang araw ng tukod ang trapiko sa Maharlika Highway sa Calauag, Quezon. Okupado ang malaking bahagi ng kalsada dahil sa isang truck na nasiraan kahapon ng umaga. Apektado ang mga biyahe gaya ng mga delivery truck at mga pampaserong bus na patungo Maynila at Bicol. Ginamitan na po ng heavy equipment ang pag-alis sa truck. Inaasahang aabutin pa ng gabi bago tuluyang bumalik sa normal ang trapiko na apektado rin dahil sa ginagawang kalsada roon. Araw-araw daw sinasaway ng lokal na pamahalaan pero pabalik-balik pa rin ang mga illegal na nakaparada sa Chino Rosas Avenue Extension sa Taguig. Namataan kahapon ang mga motorsiklo at sasakyang nakaparada sa mismong sidewalk at tabi ng kalsada. Ang bahagi ng kalsadang ito tila paradahan na ng mga jeep. Sa bangketa sa harap ng mga talyer at vulcanizing shops, nagkukumpuni ng mga motorsiklo. At may mga sidewalk ding may nakaharang na gulong, motorsiklo, pati na mga vendor na nakapwesto sa gilid. Ayon naman sa security force ng Barangay Fort Bonifacio na nakasasakop sa lugar, araw-araw nilang sinasaway ang mga pumaparada pero pumabalik pa rin daw ang mga ito. Katulong din daw nila ang mga polis. Muli raw silang mag-iikot. Pagdating po sa mga bata, ika nga nila, start them young. At sa panahon ngayon, mainam na rin ang maaga at wastong pagtuturo sa kanila ng pagnenegosyo at pagiging masino sa pera. We can do this sa pagtutok ni Darlene Cari. Bata pa lang pero tumatao na sa kanilang sariling tindahan. Nag-iikot pa para ialok ang kanilang mga paninda. Nakatutuwang makita silang mga kidopreneur na lumahok sa event na ito sa San Juan. Ang magkapatid na sina Thea at Tyler, ages 11 and 10, nagtitinda ng chocolate-covered bananas. It's very exciting at the same time it's a little scary. Sila mismo ang kumukuha ng orders, tumatanggap ng bayad at naghahanda ng orders. My dad came up with this idea, so when I grow older, hopefully in life I'll be successful. At a very young age, they'll be able to experience to interact with customers and then feel na they're selling and then receiving money and then the goods, trade, everything. The effort that goes
goes into it, you know. I mean, it's not easy. Siyempre, kailangan ng effort, responsibility. May kasama namang science lesson sa mga paninda ng 10-year-old na si Mariela. Monarch caterpillars. There are the citrus kind, and they only eat the plants from their host tree. When you get a kid from us, you have to make sure that you always take care of the case. So you have to make sure that it always has food and it always has water in this little tube here. Batay sa isang survey ng Okta Research, maraming Pilipino ang gustong magnegosyo kung mabibigyan ng pagkakataon. Kaya mainam daw na mabigyan ang mga Pinoy ng pagkakataong magsimula habang bata pa lang. Si John Gabriel, age 11, may natutuhan daw sa pagtulong sa kanyang tita Evie na magbenta ng damit at accessories sa may hobby. I've learned that life really is not easy, and I've learned how to work harder, and just show no hesitation. By life not being easy, do you mean earning money? Yes. It's hard. Understand that making money isn't easy pala. Hindi pala madali. So maybe they will be more prudent with their savings, with their baon. Higit pa sa pagkita ng pera ang itinuturo ng pagnenegosyo. Tinuturuan din ito ang mga bata kung paano maging malikhain, maabilidad, matapat at kung paano makibagay sa kapwa. Yan at higit pa ang nais ibahagi ng Kidopreneur sa mga bata at kanilang mga magulang. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Showing na sa big screen ang 7 Kapuso short films na tumatalakay sa 7 Filipino core values. Pwede rin itong mapanood online. Ang kwento ng mga yan alamin sa chika ni Athena Imperial. Action! Sa bawat kwento may aral. Sa bawat aral may pag-asa. 7 magkakaibang kwentong may kurot sa puso at aral sa isipan ang handog ng GMA Network sa ika-75 anibersaryo nito. Tampok sa Tres Marias, sina Mikey Quintos, Annalyn Baro at Thea Tolentino bilang magkakaibigan na haharap sa unos at susubukin ang kanilang pananampalataya at pagiging makadiyos. Pagkamasayahin naman ang matutunghayan sa Gigi, ang mga batang ginampanan ni na Yuen Micael, Shena Stevens at iba pa mula sa pagkahumaling sa gadgets, matutuklasan ang totoong saya sa pamamagitan ng laro at pakikipagkaibigan. Sa pagpupursiging maabot ang pangarap sa gitna ng hirap, tututok ang kwento ng raketera. Isa sa buhay ni na Althea Ablan at Patricia Tumulak kung paano maging maabilidad. Sa pelikulang Opo ni na Vanessa Del Moral, David Sean at Erica Laude, matututuhan ang pagiging makabayan. Isang ina ang nagpamana ng mga kulturang Pinoy sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng tradisyon, wika at ulam na binagoongan. Pagmamalasakit naman ang tema ng The Job Interbrew. Si Allen Ansay, gaganap bilang binatang habang papunta sa job interview ay naantala dahil sa pagtulong sa mga nakapaligid sa kanya. Inalala ng isang ama ang sakripisyo at ligaya bilang jeepney driver kasama ang anak sa pelikulang Para sa Pamilya. Pagiging mapagmahalang ipakikitang aral ni na Matt Lozano at Heath Jornales. Pagkamalikhain ang itatampok sa The Mommy Returns ng mag-amang Roy at Anton Vinzon, kung saan ang isang simpleng mommy ay magiging obra at viral sensation dahil sa talento at likhang Pinoy. Ngayong hapon ipinalabas sa isang sinehan sa Quezon City ang Ganito Tayo, Kapuso. Mapapanood din ito sa GMA GTV, iHeart Movies at Heart of Asia, maging sa YouTube at GMA Pinoy TV para sa mga global kapuso. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Van driver patay habang 6 pang sakay ang sugatan nang mabangga sila ng truck sa Bukidnon. At sa Pampanga, truck driver ang sugatan nang sumalpok sa pader. Ang mga disgrasya sa probinsya sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Nawasak ang pader ng isang bahay sa Lubao, Pampanga nang sumalpok doon ang isang trailer truck. Sa CCTV footage sa Jasa Road, kita ang pag-araro ng truck sa mga concrete barrier. Dumiretso ito sa kabilang linya hanggang sumalpok sa bahay. Na-miscalculate ng driver yung distansya ng center barrier. Aksidente niya itong tinamaan ng gulong niya. Nung pumotok yung gulong niya, hindi niya na nakontrol, tsaka bumangga sa pader.
Dinala sa ospital ang sugatang truck driver na ayon sa pulisya halos 4 na oras na sinagip. Inabutan namin na nakapasok sa pader yung ulo ng trailer at inabutan namin doon na nakaipit yung driver. Bahagyang nasugatan ng pahinante pati ang isang nakatira sa bahay na natamaan ng isang bahagi ng pader. Ayon sa pulisya, sasagutin daw ng may-ari ng truck ang mga danyos sa aksidente. Sa Damulog, Bukidnon, naipit sa minamaneho niyang van ng isang driver. Wasak ang van sa pagsalpok ng trailer truck na nag-overshoot umano sa kurbada ng kalsada. Isang truck, nakapasok siya sa opposite lane, sir, ng kwan. Sa katong kasalubong niya na kwan, sir, van. Nagpang-abot sila, sir, no? Dead on arrival sa ospital ang senior citizen na van driver. Dinala sa ospital ang mga pasahero na 5 madre at 1 mongha. Hawak na ng Damulog Police ang truck driver na mahaharap sa mga reklamo. Sinusubukan pang makuha ang pahayag ng truck driver at mga nakaligtas. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkong ko, nakatutok 24 oras. Bilang pagtupad sa direktiba ng Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi na po ma-access sa mga pangunahing e-wallet app ang mga online gambling site. Nakatutok si Darlene Kai. Dati po, pag open mo, makikita mo sa G-Live. Ngayon po, pag click ko talaga, wala na siya. Pagbukas si Jonico kaninang umaga ng kanyang e-wallet, hindi na ito nakalink sa online sugal na bilang rider ay naging libangan daw niya kapag nakatambay at wala pang booking. Sa utos kasi ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, dapat ngayong araw wala na ang link at icon ng gambling app at website sa mga e-wallet. Sa GCash, makikita agad ang advisory na nagsasabing tatalima sila sa utos ng BSP. Alas 8 kagabi, August 16, sinuspinde na nila ang access sa gaming. Hanggang kagabi lang din ang ibinigay na palugit para i-withdraw ng users ang pera nila mula sa gaming accounts pabalik sa e-wallet. Sumunod na rin ang maya sa utos ng BSP mula alas 8 kagabi. Dinisable o tinanggal na nila ang link ng gambling site sa games feature ng app. Unang inanunsyo ni BSP Deputy Governor Mamerto Taconan ang pag-unlink ng online gambling platform sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement kasunod ng mga panawagang iban ang online gambling. Epektibo raw ito hanggang maisapinal nila ang mga pulisya tungkol sa online gambling payment services. Malaking tulong daw ito para sa mga nag-online gambling. Para sa akin po, hindi na po siguro. Para maiwasan na rin. Hindi lang ako, basta sa mga nakakarami din. For me, malaking bagay, ma'am. Kasi kagaya sa akin, isang rider, pag may mga pasahero nagbabayad through GCash, kahit mga pangkain mo lang, isugal pa. Ayon kay Committee Chairperson Erwin Tulfo, ang pagdelink ng e-wallet firm sa online gambling sites ay senyales na handang makipagtulungan ng business sector sa gobyerno para tugunan ang problema ng online gambling addiction. Pero dapat din anyang silipin ng ibang online platforms dahil lumipat daw ang online gambling firm sa mga messaging app at online shopping platform. Ayon sa isang psychiatrist, mahalaga ang tulong ng mga mahal sa buhay at buong komunidad para matulungan ang mga may gambling disorder. Nagsisimula ito with na they need help and help is always available at meron always therapy, be it cognitive behavioral therapy, psychotherapy, group therapy, and meron also medications kung kinakailangan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Formal nang hiniling ni Senate Minority Leader Tito Soto ang mandatory drug testing sa Senado para raw mapanatili itong drug-free workplace. Sa isang liham kay Senate President Francis Escudero, sinabi ni Soto na isagawa ang mandatory random drug testing sa loob mismo ng Senado, alinsunod sa umiiral na patakaran. Sa pamamagitan nito, masisiguro raw na makikita ang pagkakaroon ng moral, kahusayan, integridad, pagtugon, pagiging progresibo at kurtesiya sa civil service. Ang kahilingan ay bunsod ng mga kumakalat na ulat tungkol sa umano'y paggamit ng marijuana sa loob ng Senado. Kinumpirma ni Senator Escudero na tanggap na niya ang liham at maglalabas daw siya ng pahayag kaugnay dito bukas. Kinilala po ang ilang natatanging alumnos ng University of the Philippines na nagpamalas ng mahalagang kontribusyon sa iba't ibang larangan. Most Distinguished Alumnus, si Executive Secretary Lucas Bersamin. Lifetime Distinguished Award naman ang iginawad kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kinalala rin sa Budget Secretary Amina Pangandaman, Anti-Red Tape Authority Secretary Ernesto Perez,
Court of Appeals Associate Justice Angeline Mary Quimposale at Justice Undersecretary Jessie Hermogenes Andres. At kabilang din sa ginawaran ng parangal sina Solicitor General Darlene Marie Basco Berberabe, dating Congressman Marquez Go, at Ambassador Rosario Gonzales Manalo. Sa kabuuan, 64 na UP alumni ang binigyan ng pagkilala. Tila domino ng pagtaas ng presyo ang nagresulta sa pagtaas ng presyo ng bigas mapa-lokal man o imported. At yan po ay kahit sa susunod na buwan pa ang import ban na iniutos ng Pangulo. Nakatutok si Katrina Son. Sa Setyembre pa lang simula ang 60-day suspension ng pag-aangkat ng bigas na utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi mismo ng Agriculture Department, napuna nilang tumaas ang farm gate price ng palay sa 6 na pangunahing rice-producing regions sa bansa. Sa ilang palengke sa Metro Manila, nagtaas presyo, hindi lang ang mga imported rice, kundi pati mga local rice. Naka-apekto kasi tumaas din yung kuha namin ng bigas. Yung dating 980, 1,000 na ngayon, 20 pesos ang taas yung 25 kilos. Wala naman daw magagawa ang mga mamimili kung magtataas talaga ang presyo ng bigas. Okay naman sana kasi lalakas ang di ba, benta ng mga magsasaka. Kung ano yung presyo nila, yun ang susundin. Wala naman hindi naman pwedeng tawaran ng bigas, di ba? Paliwanag ng Sinag, tumaas ang presyo ng bigas para sa pagtaas ng taripa. 15% tariff, yung 25% protein is 25 pesos landed dito sa ating bansa. So doon binabase ng mga traders yung presyo. So kung 25 pesos landed, ibig sabihin delivered sa miller yung palay is 15 pesos. Bili sa farmers is 12 to 13 pesos. Naniniwala rin daw sila na hindi masyadong maapektuhan ang presyo ng bigas sa ipapatupad na 60-day suspension ng rice importation, lalo't magsisimula na raw ang anihan sa September 15. Malaki kasi yung harvest ng atin local So kung peak ng harvest dito, baka ang inaano namin is pag bumagsak yung presyo, kaya bang bilihin ng government yung palay? Yun ang problema natin. Kasi ang pondo ng government is maliit lang. No? Sinubukan ng GMA Integrated News Team na kunan ng pahayag ang Department of Agriculture pero wala pang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Hataw sa sayawan ang mga Dabawenyo at turista na nakisaya ngayon sa street dance competition sa Kadayawan Festival. At mula sa Davao City, nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Yes, Pia, isang makulay at nakakaindak na selebrasyon ang natunghayan ng mga Dabawenyo at mga bisita sa pamulak at indak-indak na kabilang sa mga culminating activities ng Kadayawan Festival sa Davao City ngayong araw. Nakakaindak na musikang likha ng mga tambor, mga nakakaaliw na mga katutubong sayaw at makukulay na costume. Yan ang natunghayan ng mga Dabawenyo at mga turista sa pagtatanghal ng 16 na grupo sa Indak-Indak sa Kadayawan o Street Dance Competition. Idinaan nila sa kanilang mga sayaw ang kwento ng masaganang ani, kultura at tradisyon. Ang parada, patikim pa lang para sa Grand Showdown ngayong gabi, kung saan paglalabanan ang 1 milyong pisong grand prize. Pumarada rin ang mga engrandeng float na puno ng mga bulaklak, prutas at iba pang palamuti at disenyo. Highlight sa parade ang mga float ng mga kandidata sa Hiya sa Kadayawan ng 11 ethno-linguistic tribe ng Davao City. Pia, tuloy-tuloy pa rin yung selebrasyon ng Kadayawan Festival dito sa San Pedro Square sa mga oras na ito. Sa ngayon nga ay napapatuloy yung Grand Showdown para sa Indak-Indak sa Kadayawan. Happy 40th Kadayawan Festival, Pia! Happy Kadayawan at daghang salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV.
Hindi makapaniwala si PBB Celebrity Collab Edition Big Four winner AC Martinez sa suportang natanggap mula sa kanyang Aspires at sa kanyang fan meet na tila raw kanyang debut. May chika si Athena Imperial. Oh my God! Wow, debut ko po! Overwhelmed si Sparkle artist at PBB Celebrity Collab Edition Big Four winner AZ Martinez sa ipinakitang effort ng kanyang supporters sa inorganisa nilang fan meet sa Fairview, Quezon City kahapon. Ang iba sa kanila galing pa sa probinsya. Pinakita niya naman sa loob ng bahay kung sino talaga siya. Yun ang nagustuhan ko sa kanya. Sa akin po yung sa pagiging selfless niya po. Grateful din si AZ sa mga regalo at video greetings and affirmations ng kanyang fans. Malaking tulong po talaga yung mga sinabi niyo. Hindi ko po in-expect na makaka-receive po ako ng ganitong love, ganitong validation. Si AZ na rin na nagsabi na parang 18th birthday celebration o debut in Filipino term itong kanyang fan meet. Dito nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang mga fans na mas makilala at makaband pa ang isa't isa. At sa dami nga ng food at activity booths dito ay talaga namang nag-enjoy ang kanyang mga supporters. Surprise din para kay AZ at sa kanyang pamilya ang pag-celebrate sa fan meet ng birthday ng kanyang mommy. Grabe, atake si Mommy! Of course, sobrang thankful kasi hindi lang ako yung sinusuportahan nila, pero pati yung pamilya ko, si Mommy. Yung mga tao na yon mahal ko sobra. Pabor naman ba si Mommy Bing na may ka-love team ang kanyang anak? Kung sinong magugustuhan niya, and then doon naman talagang support natin. Walang problema. Sa akin lang is guidance lang talaga sa kanya and prayer. Athena Imperial, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia? Salamat, Nelson. Mga kapuso ngayong weekend, ingat po dahil baka ikaw ay mabudol o magpabudol. Pero hindi po budol na scam, ha? Kundi yung budol na impulse buy. Nalito rin ba kayo, kapuso, sa salitang ginagamit na natin? Aba, bago na pala ang kahulugan. Pag-usapan po natin yan sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Budol, awit, wagwag, walwal. Ang tagal na ng mga salitang yan, pero bakit tila na bago na ang kahulugan sa iba? Awit. Awit kanta? Dati yon. Ano yung sabihin ngayon? Aray. Aray? Oo. Natalisod ka, awit. Ay, oo, tama. Yung natatalisod ka. Ay, ito. Budol. Budol, yung napupudol ka na yung parang napupudol na i-scam ka, ganun ba yun siya? Dati yun. Dati yun. Ano yung sabihin niya ngayon? Hindi ko na rin alam yung sabihin ngayon. Pag meron kang binili na biglaan, yung hindi mo iniisip na gusto mo pala, tapos biglang nabili mo, ayun, nabudol ka. Nabudol. Oo, nabudol ako. Wagwag. 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 Hindi ba yan sa pagkain? Sa pagkain? Oo, bigas siya. Bigas din siya. Oo. Pero dati yun. Hulaan mo ngayon. Wagwag. Gugulat ka. Wala, hindi ko rin alam. Familiar. Sinabunutan. Talaga? Nagwagwagan kayo. Nagsabunutan kayo, gano'n. Halos walang nakahula sa kung paano ginagamit ng mga Gen Z at ibang kabataan ng mga salitang ipinahula namin. Kung pareho alam ng both generation, yung ibig sabihin para hindi nagkakaroon ng contradicting at ng issue. Ayon sa linguist na si Dr. Ricardo Maria Nolasco, natural na bahagi ng ebolusyon ng isang wika ang patuloy na nagbabagong salita at mga kahulugan nito, depende sa grupo ng tao at sa kanilang konteksto. May futility of resistance eh. Maski anong gawin mo, mag-e-evolve at mag-e-evolve yung mga groups, mga social groups na yan ng kani-kanilang vocabulary. Okay? So yung mga magnanakaw, meron silang argot. O bakit kailangan magkaroon ng argot? Kasi kailangan nilang maligtas dun sa kamay ng batas. Okay? Pag yung mga pulis, alam kung paano yung linggo niya, abay hindi sila makakatago.
Wala rin daw maaaring makapagsabi kung tama o mali ang naging pagbabago ng salita o wika. Hindi natin pwedeng hatulan yan. You cannot legislate a language. Hindi mo pwedeng sabihin na yan ang tama at yan ang mali. At yan ang tama para sa generation na yan. Yan ang tama para sa social group na yan. Yan ang tama para sa kanila. Kanilang identities. At dahil patunay raw ito na buhay ang wika, ang magagawa na lang natin ay maging mapagmatsyag. Dahil bukas makalawa, baka ang sinasabi mo sa mas matanda o mas bata sa'yo, iba na pala ang kahulugan. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko nakatutok 24 oras. Bukas po ay National Aspin Day. At ngayon pa lang ay binigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mga asong Pinoy sa isang programang may aliw na palarong Pinoy. Yan ang usapang pets ni Nico Wahe. Meet Coco, the masahista na masipag mag-back massage sa kanyang owner. Spoiled bunso naman ang atake ni Bam Bam na so comfy at ready to sleep na sa kanyang kama. One-to-sawang treats naman ang gift para sa birthday boy na si Kobe. Ilan lang yan sa mga Aspin na finlex ng netizen sa pagdiriwang ng National Aspin Day. Ang mga kapwa nila Aspin ang nag-enjoy sa mga larong Pinoy tulad ng tumbang preso, piko, luksong baka at pabitin, kasama ang kanilang fur parents sa isang event sa Quezon City. Ang 12-year-old Aspin na si Muffy, taon-taon sumasali sa Aspin Day. Puppy pa lang daw si Muffy nang ampunin ng kanyang mommy Queenie. Last year, nanalo lang ng freebies pero hindi masyadong competitive. Active pa rin naman siya, tapos exercise niya rin. Kami dalawa. Big winner si Muffy na kabilang sa mga napanalunan ng overnight stay sa isang hotel. In-expect mo ba to? Sobrang hindi po. Kasi yun nga, sobrang senior niya na, pero makulit pa rin naman. Pero parang we were here to enjoy lang po. Very active naman si Cole na hindi mo akalaing dati sakitin. Na-rescue siya ng kanyang fur rent sa gilid ng PNR 5 years ago. Sobrang liit niya, para siyang daga tapos wala siyang balahibo. So inadopt ko siya. Tapos dinala ko sa vet. Turns out mayroon siyang may sakit siya sa puso, tapos mayroon siyang blood parasite. And then after nun, ayun, gumaling siya, naging healthy siya. Ayon sa post, nakatutuwa na marami na rin na nag-aalaga ngayon ng Aspin. Parte raw talaga ng selebrasyon ng National Aspin Day na baguhin ang pananaw sa mga dating tinatawag na asong kalye o askal, na ngayon ay asong Pinoy na o Aspin. It's a statement for all Aspin lovers na we will all speak out for the Aspins, speak out against animal cruelty, and we will proudly show the world na ang Aspin ay talagang dapat maging #1 choice as family pets. Ang mga tao lang naman ang mahilig mamili ng kung anong breed ng aso ang aalagaan nila. Ang mga aso, malamang sa malamang, pantay-pantay lang ang tingin nila sa isa't isa. Pero isa sila ng gusto, ang mahalin at alagaan ng tama. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Nakatutok kami 24 oras.